Panginoon, ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Hindi lang po ito yung tinatawag natin salita ng Diyos. Ang salita bilang pagkain nagbibigay ng buhay. Kasi kumisa ng interpretation ng iba yun. Kaya pagkakataon na nawala sa iba na yung mga kapatid ng mga itinuturi na Kristiyano, nawala na yung komunyon. Ang sa kanila na lamang yan, salita ng Diyos. Nawala na yung pagkain. Kasi akala nila yung pagkain ay alin, yung salita na lamang ng Diyos. Sa Ebanghelyong pinahayag namin, definitive, maliwanag, hindi ito lamang salitang nagbibigay buhay. Ito yung pagkain na nagbibigay ng buhay. At ano yung pinahayag ito? Ipinamanipuli ang kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng anak ng tao. Bahagi ito na makakatawa sa ating pagkilala na ating magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa unang pagbasa sa sulat ng Deuteronomio na ipinahayag sa ating kanina, nakita na ipinakilala ni Moises yung tinatawag ng pagkain na mula sa langit. Kaya kapag pinag-usapan natin ang pagkain na mula sa langit, ibabalik tayo sa dulo iba, doon sa mana, na nakita natin na nagbigay ng buhay, literal, sa mga Israelita, sa kanilang pagkalakbayan, hanggang makamagila naman yung lupang pangako. Na kung tutusin sa lumang tipan, ay ginagawag natin Israel, kahit sa bagong tipan. Pero ngayon, panahon nito, yung tinatawag natin lumang pangako ito, Israel and Palestine. So, bahagi ko na kung saan ay nakita ko natin. Pero yun, ang naging lakas sila para sila ay mabuhay sa loob ng 40 taon ng kanilang paglalakbay. At ipinapahayag ng Jesus natin na ito rin naman yung makikita natin sa biyaya na ipinagkakaloon sa amin sa banal na Eucharistia na napakahalaga na biyaya na nawawag natin kalimutan. Sabi mo ang kalimutan, ipinapahayag natin na ito yung magiging lakas natin. Hindi lamang physical, kahit mo yung moral. Kaya po kung minsan sabi natin, bakit wala kang lakas na labanan ng kasamaan? Paano? Lalabanan ng kasamaan sa mga buwan ng lakas. Yung pagkain mo lang ng pangaraw-araw ng buhay, yung kulang mo at yung kanin mo, hindi sapat yun. Kinakailangan natin yung laman ng anak ng tao. Ang dugo ng anak ng tao. At yun ay kinakailangan natin sa balalan ng komunyon. Kaya sabi nga, kung walang handang, kaya walang naman lang. Meron kayong kasalanang malaki. Kapag may kasalanang malaki mga ubusan,
Ano ba yung isa? Yung kayo ay kumain o uminom maliban ng tubig sa loob ng isang oras bago magkumunyon. Yung tinatawag natin Eucharistic fasting, pag-aayuno ng isang oras bago tumanggap ng kumunyon. Kapag wala lang kayong paglabaw, magkumunyon kayo. Bahagi mo yun ang biyaya na ipinagkamalaw ng Diyos sa kalimitan. Wala akong ibang religion. Kahit ako ibang sekta at nagsasabi natin, kasama natin ang Diyos, katawan at Espiritu. Lahat magsasabi natin, kasama mo ang Diyos in spirit. Pero sa atin, hindi lang in Espiritu, katawan at tuloy. Kaya nga kung isa pinamaayon mo lang kung isa sinasabi ng iba, hindi tayo aware. Yung ibang mga Katoliko, kung sinabihan na kinanggap nila ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kung isa hindi tayo makasagot, dapat ang sagot natin, oo, kinanggap mo, tayo na ako ginagpupuman yun. Hindi lamang sa Espiritu, hindi lamang sa isip, hindi lamang sa puso. In flesh, katawan. At yun ay napakabigat kapag sinabi namin katawan at dugo. Kaya yung paanyaya na ipinamahayag namin na hindi namin nakikita. Sabi ko nga, kung talagang naunawaan namin ang biyaya na ito, dudurugin ang bawat pagdiriwang ng isa. Bakit natin ito? Hinihahalin ang kanyang sarili para makasama tayo. Kaya maraming ngayong panahon na ito, maraming tao natin na nanghihila, na nawawala ng pag-asa. Kasi bakit? Sa tingin nila, kinalimutan sila ng Diyos. Bahagi yun. Bakit? Kasi hindi nila nakikita yung karangalan na ipinagkaloob ng Diyos sa tao sa pamagitan ng pagkakataon niya ng banal na Eucharistia. At of course, kasama na rin yan yung pagkakataon niya ng banal na orden. Kasi bahagi mo yun. Hindi magiging katawan ng Panginoon Kristo kung walang pagod. Bahagi mo yun, magkasama yung dalawang yun. Kaya parang yung tinatagay sa Diyos sa panahon ng muling lupunan. Yung ministeryo ng banal na Eucharistia at ng banal na orden. Pero yun ang mga namin kalimutan. Hindi tayo pinapapatagal ng Diyos. Ibibigay niya yung kanyang utong na anak na naging bahagi sa ating lahat. Pwede namin tanggapin. Kaya maging lakas namin sa pagkilos. Pagkakataon na kung saan ay makita namin yung biyaya na ito na ipinagkakaloob ng kami kapal. At lalo-lalo na, hindi lamang yung mga araw ng pangaraw-araw ng pagbuhay, hindi kayo. Anong sabi nito? Buhay na walang hanggan. Kaya kung pagkilala natin, kapag ikaw ay kamalaman ng pananaman yun, ay ibig sabihin, wala kang kasalanan. Kung may kasalanan ka, huwag ka munang tumasang ng kumunong. Mangungisal ka muna. Or else, lalo ka lang mapapahamak. Kasi kasalanan yun. Pero kung wala kang kasalanan malaki, bahagi yung patuloy ng pakikisan ng Diyos at iniaalay ang kanyang sarili
sa bawat isa sa atin. At pagkakataon, maging bahagi ng aming pagtugon sa mga tao nangihina ng kalooban. Sabi niyo magsimba, magkumunyon, gagawin sa Jesus. Kasi sa tayo walang lakas. Ay hindi mo lang iba kundi kaya Jesus, saan natin hindi na makita yung kanyang lakas sa pamagitan ng pagtanggap ng kanyang katawan at ulo. Isa ko yung biyaya na kung ito ay tayo mga Katoliko Kristiyano ang nagpapahayag si Jesus ito sa anyo ng maliliit na tinapay at ilang patak ng dugo. Pero mo yun, ginagis ng Diyos na makasama tayo sa anyo ng maliliit na tinapay.